Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin. Papuri po sa Diyos, ako po ay nagagalak na maging tagapaghatid ng mensahe sa iglesia kung saan lumaki ang aking asawa. Siya po ay si Nicolas Cady. Maaari niyo bang sabihin sa inyong katabi na pinagpala ka ngayong araw na ito? Hindi ba po tapos? Pinagpala ka ngayong araw na ito kasi katabi mo ako. At naway maging pagpapala nga po tayo sa ating mga katabi. Katulad po namin nabanggit ni Pastor Ray, ang pag-aaralan po natin ngayon ay nakabase sa ating binasa sa John 17 verses 1 to 11. Sino po sa inyo, sino po ba sa mga tao sa Biblia ang pinaka-hinahangaan niyo sa pananalangin? Yung kapag binasa niyo yung panalangin niya, wow, grabe. Grabe yung pakiramdam, grabe yung impact po sa inyo. Sino po? Ano po natin mga sino sa mga tao sa Bible? So siguro naalala si Job, si Moses, yung mga prophets. Pero siguro kung ang pag-uusapan natin, isa sa mga pinaka-perfect or best example ay yung mga panalangin ni Jesus. At isa yung panalangin ni Jesus sa binasa natin ngayon, yung John 17. Kaya ngayon tayo po ay inaanyayahan na pumasok sa pinaka-puso ni Jesus habang siya nanalangin bago po siya arestohin at bago siya ipako sa krus. This is often called the High Priestly Prayer. Pag tinignan niyo po yung Bible, yun yung title niya sa English translation. Because Jesus intercedes for Himself, His disciples, and ultimately for us, believers. Nakapagdasal na po ba tayo ng katulad ng dasal na yun? No? Yung dasal na nagsusumamo. O nakarinig na ba tayo ng dasal sa ibang tao ng katulad yun? Ngayong linggo po, ngayong araw, tututukan natin yung John 17, 1 to 11, kung saan nanalangin si Jesus. Ano kaya yung gagawin niya? Ano kaya yung pinaka-mensahe? Ano kaya yung gusto niyang sabihin dito? May pagkakataon po ba sa buhay niyo na tinanong niyo, Panginoon, ano ba yung kalooban ninyo para sa akin? Bago po tayo magsimula, tayo po muna ay umikit at sandaling manalangin. Panginoon, pakalmahin niyo po ang aming mga isip, ang aming mga puso, upang sa mga oras na ito, Panginoon, ang presensya mo ang aming maranasan. Yes, Lord. At sa oras na ito, Panginoon, ang mensahe mo ang aming marinig. Yes. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Sa unang punto po ng ating mensahe para sa umagang ito, gusto ko pong sabihin sa inyo na ang tunay na kalwalatian ay hindi tungkol sa kasikatan o sa pagkilala. Ito ay tungkol sa pagtupad sa layunin ng Diyos. True glory is not about fame or recognition, but it is about fulfilling God's purpose. Para kay Jesus, ang purpose niya po ay ang krus. Sinimulan ni Jesus ang panalangin na, Ama, dumating na ang oras, luwalhatiin mo ang iyong anak upang ang iyong anak ay luwalhatiin ka. Pansinin niyo po dito, hindi po hinahangad ng Panginoong Jesus na magkaroon siya ng sariling kalwalhatian para sa kanyang sarili. No? Ang nais niya ay maluwalhati ang Ama nang sa pamamagitan noon ay maluwalhatian po siya. Hinangad ni Jesus ang pagsang-ayon ng Ama, hindi ang palakpak ng mundo. Ang tunay na kaluwalhatian ay nakikita sa pagpapalugod sa Diyos at hindi sa tao. Sa araw-araw ng buhay natin, ilan sa mga yun ang sabihin natin ay nakakapagbigay tayo ng kaluwalhatian sa Diyos. Ilan sa mga ginagawa natin, yung sa palagay natin, ito, para sa iyo, Lord, para sa iyo lang lahat ito. Sa panahon po kasi ngayon, hindi po ba madalas ginagalingan natin o ginagawa natin yung mga ginagawa natin. Kasi aminin naman natin o hindi, minsan nauuhaw tayo sa kayamanan, sa kapangyarihan, sa kasikatan, o kaya sa kaluwalhatian. Pero pansinin nyo rin
na kapag nag-focus ang mga ito sa ating sariling kaligayahan, minsan, panandalian lang. No? Pag nakuha na natin yun, masaya tayo, pero mabilis mawala. Pero ang kaligayahan kapag ang ginagawa mo natin ay para sa Diyos, pansinin niyo po, kahit tapos na, kahit matagal na siya nangyayari, nagse-celebrate pa rin tayo kasi alam natin na ang pangyayari iyon o ang activity na yun o ang action na yun ay para sa Panginoon. Noong high school po ako, gusto ko pumasok sa UP kasi nagpunta po kami doon sa campus. Sabi ko, ang ganda naman dito, gusto ko dito mag-aral. Kaso hindi po ako pinalad kasi hindi po ako pumasa sa UPCA. No? Kahit ano pong gawin ko, hindi naman ako pwedeng magwala doon, papasukin niyo ako, dito ako mag-aaral. Hindi po iyon nangyari. Pero sa palagay ko, kasama po iyon sa plano ng Panginoon. Nung sa ibang kalihiyo po ako nag-aaral ng college, pero noong 2012, 2 taon pa lang ako nagtuturo. Sabi ko mag-aaral po ako ng masters. Pinalad po ako, nakapasa ako sa entrance test sa UP. At noong 2017 po ako nakagraduate. Kung ino-congrats ako noong mga panahon na yun, ang lahat niyo pong sinasabi, dahil ito sa Panginoon. Ibig sabihin, may mga pagkakataon na hindi natin makukuha kung ano yung gusto natin, pero may mas magandang plano ang Panginoon. Nung time na yun, hindi pala ako doon magka-college, doon pala ako mag-aaral ng MA. At sa plano ng Panginoon, sobra nakita ng mga tao sa paligid ko kung gaano kabuti ang Diyos. Hindi po ba masarap sa pakiramdam ang mapangiti natin ang Diyos? No, sa simpleng pagpasok po natin, sa pagganda natin ng praise and worship, sa pagganda natin ng hymn, sa mga panalangin natin, sa lahat ng lalabas sa bibig natin, ay nagpupuri sa pangalan niya. Tayo nga po, sa mga kabataan, di ba? Iba yung pakiramdam kapag napangiti niyo yung crush niyo, yung best friend niyo, yung teacher niyo. Kapag napangiti niyo yung espesyal na tao sa buhay niyo, dito, no, iba yung pakiramdam. What more pa kung ang napapangiti natin ay ang Panginoon? God is glorified with our accomplishments. At ngayon, isi-celebrate natin iyon sa bawat mga tagumpay na naranasan natin. Palagi Diyos ang binibigyan natin ng papuri. Balikan natin yung mga napagtagumpayan natin ngayong taon, no? At tingnan niyo doon, ito ba ay nakapagbigay lubot at papuri sa Panginoon? Alam niyo po, ngayong linggo, nagkaroon kami na regional trainers for the division trainers ng mga English teachers sa Calabarzon. Pinanap po ito sa Cavite. Aminin ko po sa inyo, meron akong stage fright. Ako po ay tatayong trainer sa iba't ibang mga division. At kinakabahan ako kasi baka may magtanong, baka hindi nila maintindihan. At totoo nga po, no, meron kaming attendee na tanong sa tuwing ako yung tatayo doon sa session, lagi siyang may tanong. Tapos yung mukha niya, laging nakaganito. Pero ang pinanalangin ko sa Panginoon, sabi ko, Lord, kayo na po ang bahala. Kayo na po ang bahala. Sa Kanya na po ako humingi ng talino, ng galing, at saka ng isasagot doon sa mga magtatanong. At alam niyo po, natapos yung buong training, hindi naman ako kinain ng mga leon. No? Papuri sa Diyos dahil sa lahat po ng mga hamon na nangyari sa lingkong ito, alam ko po na ang Diyos ang lumabay ko sa akin. Sa full reliance ko po sa Panginoon, alam ko na nakapagbigay ako ng hindi sa kanyang mga labi. Nakakaalala ko po ba tayo ng mga ganong panalangin, no? Na wala na tayong magagawa. Sa Diyos lang tayo nakadepende. Jesus sought the Father's approval, not the world's applause. True glory is found in pleasing God, not people. Hindi sa dami ng medals, hindi sa dami ng certificates, hindi sa dami ng likes or share sa social media, kundi kung paano ang mga gawa ng ating mga kamay ay nagbibigay ng papuri sa Diyos. Ang pangalawang punto po na binasa natin ngayon ay ang buhay na walang hanggan. Sabihin niyo nga po, buhay na walang hanggan. Ang buhay na walang hanggan ay hindi lamang tungkol sa buhay natin kasama ang Diyos pagkatapos nating mamatay. Ito ay tungkol sa personal na pagkakilala natin at relasyon sa Diyos. Ito ay relasyon hindi lamang ritual, nagsisimula ang buhay na walang hanggan ngayon
ngayon po na nabubuhay tayo, hanggang tayo lumakad kasama ng Diyos araw-araw. Ako po ay nagsisimba naman po simula nung bata ako. Pero nung grade 9 or 3rd year po ako, kasi sa St. John UMC kami nagsisimba. Malayo po yun sa Kogyo. So, parang once a month lang kami nagsisimba. Or minsan pag may birthday. Tapos, nung 3rd year ako, nagkaroon po ako ng scabies sa katawan. Yung scabies po yung maraming parang galis-galis, no? So, nung panahon na yun, sobra pong baba ang tingin ko sa sarili ko. At yung mga panahon, dahil teenager ako, meron din ako mga secret sins, no? At pakiramdam ko, hindi ako kalulog-lugod sa Panginoon. Nung time na yun, bumalik po ulit kami sa Kogyo UMC. Unang Sunday namin. At nung Sunday na yun, ang speaker ay si Ate Ivy. Kung kilala niyo po ang ating polio survivor, na magaling na evangelist, na sobrang galing niya mag-preach. Nung Sunday po na yun, sinabi niya sa buong congregation, Jesus loves you. Alam niyo po, kahit na ang pangit-pangit ang tingin ko sa sarili ko, at ang baba-baba ang tingin ko sa sarili ko, naaalala ko ang mensahe na kahit sino ka pa, kahit ano pa ang nagawa mo, mahal na mahal ka ng Panginoon. And my life has never been the same after that. Tayo po, no? May sarili-sarili tayong kwento kung kailan natin nakilala at naranasan ang Panginoon. At sinasabi sa verse na ito, na ang eternal life ay hindi mo mararanasan pag namatay ka. Nag-uumpisa iyon sa karanasan na nakilala mo si Jesus at araw-araw ng buhay mo, lalo pa natin na-nurture yung relationship na iyon. Sinabi ni Jesus, ang buhay na walang hanggan na makilala ka nila ang iisa at tunay na Diyos at si Jesucristo na iyong sinugo. Kamusta po ang relasyon natin sa Panginoon sa oras na ito? Tayo ba ay sobrang close? Tayo ba ay medyo close? Naalala ko po yung mensahe ng kanta ni Gary Valenciano, yung The Warrior is a Child. Di ba hindi po, hindi ako kakanta dito kasi hindi ako kasi galing kumanta ni Miss Cathy, no? Pero ipinakita ng kanta yung closeness ng anak sa kanyang ama. Kung maaalala natin yung lyrics ng kanta, di ba sobrang galing yan na? Soldier na marami nang napanalunan at napagtagumpayang battles. Marami nga siyang success, no? Success stories. Pero palagi, uuwi at uuwi siya, tatakbo sa tatay niya na parang isang bata dahil lagi siyang nakadepende sa kanyang ama. Minsan, kahit nasa atin na po yung lahat, kahit na tayo ay nakapag-training na, tayo ay gumaling na, humusay na sa hamon ng buhay, palagi po, kailangan pa rin natin maging bata para tumawag sa ating ama. Sa mga pagkakataong nasusubok ang ating buhay, kapag wala na tayong matatakbuhan, doon po mas lumalalim at tumitibay yung relasyon natin sa Diyos. Nung 2 beses pong inoperahan ang anak namin si Curtis sa PGH, yun po ay panahon ng pandemic. Hindi po namin alam kung paano magiging successful ba ito, yung resources, pati yung safety namin. Pero alam niyo po kung babalikan namin yung mga pangyayari ng panahon na yun, Diyos lang talaga. No? Diyos po ang kumilos sa mga buhay namin. Ang buhay na walang hanggan ay hindi tungkol sa walang katapusang oras na makakasama natin ang Diyos sa langit, kundi ito po ay ang ating relasyon. Ang pagkilala sa Diyos, tulad ng isang anak na nagpapahinga sa piling ng ama. Yung intense na worship na nararanasan natin sa CR, sa mga kabataan noong summer camp, sa Alam Sigla kapag sumasama tayo, sa retreat, no? O sa revival night, o sa praise and worship, yung nararanasan natin yung gano'ng kaalam na pagmamahal ng Panginoon. Di mo ba, kapag nag-aawitan tayo, parang nandito lang si Lord, no? Sa ating kalagitnaan. At kapag kumakanta tayo ng awit at wala tayo, hindi natin mapigilang maiyak, matuwa, sumigaw, dahil ganoon ka-intense yung relationship natin sa Diyos. Yung mga ordinaryong pagkakataon kaya ang buhay natin, ganoon din kaya tayo. Yung mga routines, sa opisina, sa school, sa bahay, at kahit saan, doon din ba ay nararanasin ang ganong katindi, ganon ka-intense na pag-ibig ng Diyos? Eternal life is not an information. It is intimacy.
Do you truly know Him or only know about Him? Ano ba ang pagiging Kristiyano sa atin? Ito ba ay relihiyon o ito ay relasyon? Ito po ay relasyon. Ang pangatlong punto ay ang misyon ni Jesus ay ipahayag ang pangalan at karakter ng Ama sa mga alagad. His mission was to reveal the Father's name and character to the disciples and eventually to us. He lived with purpose and at the end, He would say, "It is finished." Sabihin nyo nga, "It is finished." Medyo mag-mix tayo, "It is finished." Idinigdara ni Jesus, niluwalhati kita sa lupa sa pamamagitan ng pagtapos sa gawaing ibinigay mo sa akin. Ika nga, mission accomplished. Kamusta yung mga mission sa buhay natin ngayon? Ano ba yung mga personal mission natin sa life? Masasabi ba natin na mission accomplished na tayo? Tayo kasi ay binigyan ng personal assignment ng Lord. Sa mga estudyante, may mga assignment tayo palagi, may project, pero hindi natatapos sa paaralan or sa trabaho ang assignment. Tayo, meron talagang nakatoka sa ating personal assignment na gagawin natin at tatandaan natin ay mayroon lang tayong napakaikling oras. Hindi tayo mabubuhay ng matagal na panahon sa lupa. Kamusta ang ating mga personal assignment? Ako po ay, katulad ng sinabi ni Pastor, ay public school teacher. 12 years na po ako sa public school at 4 years doon ay sa private. Ngayong linggo, habang nasa seminar kami, tuwang-tuwa ako kasi binalita yung mga nakapasa sa licensure examination for teachers or yung board exam, yung LEP. At meron akong nabilang na hindi mababasa 5 at hindi tataas na 10 na mga estudyante ko na ngayon ay lisensyadong guro na. Alam niyo, nung nakita ko yung mga pangalan nila, sabi ko, Lord, grabe po kayo, no? Kasi yung mga batang ito, nung estudyante pa sila sa akin, alam ko na naging mahusay sila sa klase ko. Hindi ko sinasabi dahil sa akin kaya sila teacher, pero natutuwa po ako dahil naging bahagi ako para maging guro sila. Nung nakaraang school year lang, ako po ay hindi ko naman ganun katandaan, may estudyante ako noong 2017 na nagkaroon na siya ng item. Ibig sabihin po, permanent teacher na siya sa aming paaralan, na AP teacher. At nakakatawa kasi, kapag nasa second period ako, yun yung dadaanan niya palagi, papunta sa klase niya. Tara nyo, kinikilabutan po ako palagi, sabi ko, student ko yan, teacher na siya ngayon. At natutuwa po ako dahil nung iba kumilos ang Panginoon. Kahabang galing sa Mr. DIY ng asawa ko, tapos may nakita kami sa dante ko, 2014, first year ko sa public. Pinali ko, kinamayan ko, hindi ko lang naalala yung pangalan. Tapos nung pag-alis niya, na-realize namin ni Cathy, na-withdraw na siya sa ATM. Ibig sabihin, nagtatrabaho na itong estudyante na ito. At ito ay, pinapaalala lang ito, yung mga naging estudyante ko kahit sa private school ko, ay doktor na. Hindi ko yun yung pinagmamalaki para sa aking sarili, pero ipinagmamalaki ko po dahil ang Diyos ang nagbigay sa akin ng assignment na iyon. At ngayon, matagumpay na po sila. Hindi po ba sinabi ni Paul doon sa Timothy, kay Timothy, doon sa Timothy, 2 Timothy 4-7, yung, ito ay second time na siyang nakulong at malapit na siyang maging martyr dito. Sabi niya doon, I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Kaya ba natin yun? Si Paul na pagtagumpayan niya yung mga spiritual warfare, battles. Tapos sinabi niya doon, I have finished the race. Sabi ng Billy, ang buhay ay hindi karera. Pero the Christian life is a race. Hindi pwedeng pepetics tayo, di ba? Ano na tayo dito, lakad-lakad. Dahil maraming misyon na kailangan maabot. Maraming kaluluwa na kailangan maipakilala si Jesus at hindi pwedeng lelembot-lembot lang po tayo ng lakad. The Christian life is a race. Kaya rin ba natin yun na kapag nagawa natin iyon, we give glory to the Lord. Kasi katulad po noong nasa dictionary rin ito, nasa Isaiah 45 verses 5-6, sabi dito, ako si Yahweh, ako lamang ang Diyos at wala ng iba. Palalakasin kita kahit hindi mo ako nakikilala. Ginawa ko ito upang ako ay makilala mo mula silangan hanggang kanluran at makilala nila na ako si Yahweh, ako lamang ang Diyos at wala ng iba.
sa ating mga personal assignments, sa ating mga trabaho, sa paano tayo maging estudyante sa paaralan, sa bahay, nagmamanifest pa ito na tayo ay may isang Panginoon na. At siya lang at wala ng iba. Ang bawat tagumpay po natin ay nagtataas sa pangalan ng Diyos. Our calling may look different, but faithfulness to God's mission brings true fulfillment. No? Kaya siguro pagkatapos ng BCS, pagkatapos ng summer camp, pagkatapos ng pananambahan, kahit ang dami yung ginawa, masaya. Masarap maglingkod sa Panginoon. Because our work is a manifestation of His greatness. Sa ating mga personal assignment, ito ba ay nakakapagpalapit sa atin at sa ibang tao, lalo sa Diyos? O ito ba ay nagpapalayo sa atin sa Kanya? Baka ito yung minsan bigla na lang natin maiisip, ay, parang gusto kong mag-sponsor sa merienda ng Sunday School. O kaya, siguro ako yung mag-lead ng set group, no? O baka this time, sasali na ako sa choir, sasali na ako sa tambourine dance, or sasali ako sa music ministry. Posible rin po na tinatawag tayo sa campus ministry, sa inyong sariling community, o kaya sa school, o sa workplace, o kung saan man kayong bahagi ng mundo nakaposisyon. Kailangan natin gawin ang ating personal assignment. Alam niyo po, nitong January, pauwi lang kami ni Cathy, at saka ni Cathy galing sa check-up, nang sinalubong kami ng 2 bata. Hindi naman siya binabansin ng mga araw, buwan o taon na. Tapos, pinatilang namin sila, pinatuloy sa aming bahay. Alam niyo po, yung simple at single encounter na yun pala yung magbubukas para magkaroon kami ng outreach. Nagkaroon po kami ng outreach, nagkaroon kami ng BCS, at nagkaroon kami ng mga anak-anak sa community namin. Ako po bilang doon na ako pinanganak since 1989. Ngayon lang po nangyari, no? Dahil sa encounter na yun, may assignment pala ang Panginoon. At posible kapag tumilos ang Panginoon at makinig tayo sa Kanya. Each of us has a mission, whether in family, work, or ministry. The question is not how impressive it looks, but whether we are faithful to finish what God has entrusted to us. Pupunta na tayo sa ika-4 at saka huling punto. Ang pagkakaisa ng mga mananampalataya ay sumasalamin sa pagkakaisa ng Holy Trinity. Nanalangin si Jesus, Banal na Ama, ingatan mo sila upang sila'y maging isa, gaya ng tayo'y iisa. Tandaan niyo po na ito ay accounting siya. At simula ng chapter 1, ini-emphasize na niya ito. No? Kaya ang pagkakawatak-watak ay nagpapahina sa ating patotoo. Ngunit ang pagkakaisa ay nagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos na nagbubuklod-buklod. Kaya po, kapag tayo ay nagkakaisa, ito ay isang malakas na testimony sa lahat ng tao makakakita sa atin at makikita at mamamanifest ang kapangyarihan ng Panginoon. Noong World War II po, ay may isang grupo daw ng mga sundalo na naipit sa labanan. Nakaligtas sila dahil hindi sila naghiwa-hiwalay at nagbahagi po sila ng pagkain, pinagtataktahan nila yung isa't isa, at umila sila ng isa, no? As isang grupo. Alam niyo po, may sundalo na nagsabi, kung hindi kami nagkaisa, wala ni isa sa amin ang nakaligtas. Nanalangin si Jesus para sa pagkakaisa dahil ang pagkawatak-watak ay nagpapahina sa amin. Ang simbahan ay pinakamalakas kapag tayo nagkakaisa sa pag-ibig at sumasalamin ito sa pagkakaisa ng Ama at Anak. Nakikita naman natin sa balita, hindi po ba, no? Na may mga bayan o bansa laban sa bansa. May mga kababayan tayo laban sa kababayan natin. Iglesia laban sa ibang iglesia. At minsan, kapatid laban sa kapatid. Sa mundong puno ng paghahari-hari, ang simbahan ang dapat maging buhay na patotoo ng pagkakaisa. Nangangahulugan ito na pagpapatawad, pagtitiis, at pagmamahal sa kabila ng pagkakaiba. Kaya sinabi ko sa inyo kanina na sabihin nyo sa inyong katabi na napaka-bless mo ngayong araw na ito dahil katabi mo ako. Dahil kahit anong pa nakita natin sa ating katabi, pagpapala ang turing natin sa ating mga kapatid sa pananampalataya. Ilang taon na nakalipas sa isang malayong baybayin, kung napanood niyo yung Hometown Chacha,
So para siya sa beach yung setting nito. May isang tagapag-ingat ng parola o lighthouse. Tuwing gabi po, inaakyat niya yung torre, tapos sinisiguro doon sila, sigurado niya na may ilaw yun at nagliliwanag hanggang umaga. Hindi siya naghahangal ng pagkilala. Karamihan ng mga mandaragat, hindi po siya kilala, hindi rin alam kung ano yung pangalan niya. Ngunit napakaraming barko ang nakaiwas sa disgrasya o sa kapapamakan dahil sa kanyang tahimik at tuloy-tuloy na paglilingkod. Isang araw, sinalanta po na nagkaroon ng bagyo, sobrang lakas ng alon, at isang kapitan ng barko ang nagsulat sa kanyang journal. Sabi niya doon, "Nakaligtas kami dahil may ilaw na hindi tumigil magnining." Natupad ng tagapag-ingat ang kanyang misyon, hindi sa paghahangad ng sariling kaluwalhatian, kundi sa tapat na pagtuturo sa iba tungo sa kaligtasan. Kaya rin po kaya natin maging katulad noon na magningning at hindi mapagod, tumigil, no? Hindi tumigil na magningning. Like the lighthouse keeper who faithfully lit the lamp each night, Jesus finished His mission by shining the Father's light into the world. And now, He calls us to keep that light burning, glorifying God, living eternal life now, finishing our mission, and standing united. Sa pinag-aralan natin ngayon, pinapakita po ang heartbeat ni Jesus na bago siya ipago sa krus. Una, yung kalawatian sa pamamagitan ng pagsunod, buhay na walang hanggan bilang relasyon, araw-araw na relasyon sa Kanya, at misyon na matupad ng tapat, mission accomplished, at pagkakaisa bilang patotoo sa mundo. Let us live so that when our time comes, we too can say, "Father, I have finished the work you gave me to do." Alam niyo po, kami ni Cathy ay nagkakilala sa Christian Camp noong 2005. Si Tito Ray po ang DS nung time na iyon. At during that time, Cathy was the most ideal woman in my life during my MYF days. Christ-centered, family-oriented, leader, talented, fun to be with, maganda. At sa mga MYF no, panahon namin, Cathy was guitar. Alam niyo po yan, no? Kasi nakita niyo siya nung bata siya. Hindi ko po siya niligawan noon dahil for one reason. She is a deaconess. During that time, I was aware na maraming trabaho ang Diakonesa, kaya sinabi ko sa sarili ko, "Lord, I am not going to marry a deaconess." 30 years later, God impressed on me that God is the one, even if she is still a deaconess. Kahit po ako ay prodigal son sa narrative ko ng asawa ko ni Cathy, kasi nung 2014 po ay nag-confess siya sa akin no, ng kanyang nararamdaman. At ang sinagot ko po sa kanya noon ay, "Ligo lang yan to." No? So her friends and her family know who I am. Aaminin ko po, pakiramdam ko para ako nasa sapsaban ng baboy kasi wala na akong mukhang ihaharap sa kanila. Pero, pinatawag po ako ng Diyos. Niligawan ko po si Cathy at naging girlfriend niligawan ko po siya noong November 29, 2017 sa Luneta bago ko siya ihatid sa BCET. Tapos 4 days later, pumunta po ako sa kanilang bahay. Sa bahay ng mga kontra, sinagot po ako ng Deaconess Cathy Contra. 2 years later po nagpakasal kami, Cathy was about to make a tough decision. Sabi niya, pero hindi ko po sinabing gawin niya yun. Sabi niya, she wanted to leave the deaconess service. Gusto niyang maging full-time wife. But upon talking to our two sets of ninongs and ninangs, and with God's leading on me as her future husband, we know what happened. Cathy stayed in the service. And the rest is history. At sumama na nga po sa picture ang aming napakagandang anak na si Cathy's Ayla. At ngayon po, si Cathy ay family leave, pero kami po ay aktibo na naglilingkod sa Cogeo United Methodist Church. Hindi ko consider si Cathy na maging nobya noon dahil isa siyang Japanesa. Pero binago ng Panginoon ang puso ko at ang buhay ko. At hindi ko po iyon pinagsisisihan. I am so much blessed that I am a deaconess husband
To God be the glory.